Hello guys, welcome to 5th Generation Hobby Shop and shoutout especially kay Sir Franklin. Sir, shoutout po sa inyo Sir Franklin. Sir, ito na po ang inyong unit 1911 MEU. Okay, by Double Bell. Okay, so itetest fire natin, i-contest natin yung unit mo before namin siya isi-ship sa iyo dyan sa Auckland. Okay, isi-ship natin, video testing natin. Okay, so bubuksan na natin yung unit mo, sir. So, it comes with the hard case. So, ito po yung hard case na kasama. Okay, sa double bell kasi may hard case. Sa WE, ANC, wala pong mga hard case yon. Okay, ayan. Buksan na natin. Ayan. Ayan, sir. Ito yung unay natin. It comes with the loading nozzle. Okay, loading nozzle. Tapos, may kasama na rin siyang cleaning rod. Okay, dual purpose po. Pwede siyang panlinis. Pwede rin siya panundot ng bara. Okay. And this is the 1911. Ayan, 1911 MEU. Ang ganda niya, sir. Oh, ayan, may markings pa siya. Ayan, Springfield Armory. Ayan, so ayan yung parang serial number. Okay, ganda ng serrations niya. Serrations on the rear, serrations on front. Ayan, sa kabilang side naman, ayan yung markings. Ayan, professional cal 45 or professional caliber 45. O sa mga makapanood po, this is just an airsoft. This is not a real skill or this is not a real gun. Okay, airsoft only. Ayan, yan yung markings. Okay, naka-skeletonize na rin siya. Yung kanyang hammer is, na siya, skeletonized. And then, pati yung kanyang, yung kanyang trigger, naka-skeletonize na, pati yung kanyang hammer. Okay, extended beaver tail, functional beaver tail. So, i-check natin. This is ambidextrous manual safety. So, ibig sabihin, ambidextrous po. Magkabilaan na po yan. So, kung lefty kayo, yan, you can access the manual safety. So, kailangan mo siya ikasa bago mo siya ma-access. Okay? Yan, masi-safe. Okay? Bago mo siya masi-safe. Okay, working siya. Pag binaba ko, safety off. Yan, pansin niyo papalo na yung hammer. Yan. Pero pag sinave ko, pag kinalabit ko, hindi siya pumapalo. Okay, ibig sabihin working siya. Okay, so pag binaba ko, palo na siya. Okay? So, yun. And then, the other safety features, itong part na to, sir, ito yung beaver tail na tinatawag. Okay? Yung beaver tail na yan, gumagana din siya. Just like sa mga totoong barrel, gumagana siya. Ngayon, function niyan, pinasa ko, no? Nakababa yung safety. So, pag kinalabit ko siya, dapat, di ba? Dapat papalo na yung hammer. So, kalabitin ko, no? Ayan. Pansin nyo, bakit hindi siya pumapalo? Kahit anong kalabit ko, hindi siya pumapalo. Kasi, kung mapapansin nyo yung kamay ko, hindi nakadiin dito. Ayan. So, kailangan mo kasi siyang diinan yan. Kailangan mo siyang diinan. Automatic, pag ginawakan mo yan, nawakan mo yung grip niyan, yan. Automatic, pag ginawakan mo yung grip, na didiinan mo. Pero pag hindi mo siya diniinan, at kinalabit mo, kasi isa sa mga safety features kasi niyan, para yung tinatawag ng drop safety, para kahit mahulog yung barrel, hindi siya basta-basta pumutok. Okay? So, yun yung function ng beaver tail. Tingnan nyo, sir. Pag kinalabit ko, hindi rin siya pumapalo. Pero pag ginawakan ko na yan, mahawakan ko na yung grip, then automatic na, didiinan ko na siya yung beaver tail, and that's the time na papalo na siya. Okay, so working siya parehas. Manual safety and the beaver tail safety. So, ayan, napakaganda ng unit mo, sir. Okay, this is, I think this is 15 rounder magazine. So, lagyan lang natin ng BBs para ma-chronograph test natin yung unit mo, sir. Ma-check natin yung EPS, kung ilang EPS siya. So, ito, double stack siya. No? Double stack. Ibig sabihin ng double stack, alternating yung bala, magkabilaan. Yung single stack, isang isang linya. Okay, meron kasing single stack na 1911 eh. Okay. So ayan, make sure lang na walang spacing yung BBs.
Alternating talaga siya, no? Make sure na alternating, walang space. Okay? So, ang paglalagay naman ng gas, sir, ito, ganito po, inverted position. So, meron na siyang libreng gas, no? Meron siya libreng number 12. Yan, number 12. Pwede naman kayong gumamit ng 14. Pero, maganda doon, kung gagamit kayo ng 14, konti lang dapat ang ilalagay nyong gas. Okay, sa number 12, ito yung standard power. And then, meron na rin siyang free na 4,000 shots. Free 4,000 shots na 0.23 grams. Okay? So, ito yung loading nozzle, ito yung nozzle ng gas. Pag tinanggal mo kasi yung takip niyan, ito yung makikita mo. Okay, then ito yung bulb. Ito yung bulb ng magazine. Iwasan lang natin yung diin ng diin. Kailangan pag nagkarga kayo, isang diin lang. Kasi baka pag diin kayo ng diin, may o-ring kasi yan. Yan, hindi lang klaro sa video. Yung gitna na yan, sir, may o-ring yan. So, pag yan tumalsik, pag kinargahan nyo, hindi na siya, nagkakarga siya, pero konti lang pumapasok. So, ingatan po natin tumalsik yung o-ring na yan. Kaya iwasan po natin na yung tinatawag nilang jerking or yung diin ng diin pag nagkakarga. Kaya yan yung inlet valve. Ito naman yung outlet valve. Okay? So, pagkakarga, kailangan inverted position yung magazine. Then, tutok mo lang yung nozzle. Yan, pag once nakatutok na, tsaka mo siya ididiin. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? 3 or 5 seconds. Okay? 3 seconds or 5 seconds, no? Ang karga ng gas. Okay? So, ngayon, i-chrono test po natin, sir, no? I-chrono test natin yung unit mo para ma-check natin kung ilang EPS po ito. Okay, Sir Franklin. Chrono test for tayo. So, i-check natin kung ilang EPS itong unit mo. Tabi ko lang tong mga previous. Okay. So, chrono test for. Check natin. Teka lang, magsuot lang tayo ng eye protection. Baka kasi bumanda yung bibis. Okay. Chrono test for firing. Okay, 356. Ayan, 356 EPS. Okay. So, next. Firing. 350 EPS. Okay, yan. 350 EPS. So, try lang natin 4 na putok. 345 EPS. Okay. So, malakas siya. 339 EPS. So, naglalaro siya ng 300, ano ba yun 350 ba yun? Kalimutan ko. Okay, so naglalaro siya ng 340 to 350 EPS. So, malakas. Malakas siya. Okay, so test fire naman natin ngayon sa target. Okay, Sir Franklin, test fire ulit. So, na EPS natin, chronograph test natin. Nasa 339 to 350 EPS. Okay, malakas. Okay, so ito, dito naman tayo sa target light. Okay, firing. Okay, so yan, nag-open slide na siya. So, ibig sabihin, just like sa mga totoong baril, di ba, naglalak siya or open chamber siya pag wala na siyang bala. So, ibig sabihin po niyan, wala na siyang bala. Ayan, wala na siyang bala. Pero may gas pa po yan. So, ang gawin nyo po, pag ito pala po, pag ito, malamig na malamig, papahinga nyo po muna. So, much better kung meron kayong extra magazine. Papahinga nyo muna pag malamig na. Kasi dahil po sa green gas, kaya siya lumalamig. That's normal po. Kailangan lang nating ipahinga. Okay, so ngayon, ito po, bibigyan ko po kayo ng tip para hindi agad mapudpod or maupod or masira yung ating slide. Ang gawin nyo, pagka ganyan, nag-open slide na siya, i-abante nyo muna ng konti ito, no? Ito. Ayan, i-abante nyo siya ng konti. Ayan. Once na abante siyang konti, di ba, pansin nyo parang bumaba yung yung lock. Ito yung slide stop, slide release. Di ba, bumaba siya. Di ba, nag-lock siyang ganyan. So, pag inabante nyo po yan, bababa yan. So, ang gawin nyo, ganito po. Hatakin nyo to, then release. Okay, ganun lang po. So, para maiwasan natin na mapudpod itong part na to, yan part na yan, yung parang may uka na yan.
So, para maiwasan natin mapudpud, kasi iba ganitong ginagawa. Pwede naman ganito. Yan, pwede naman ganyan. Pero much better kung ganito. Hatakin nyo to, then release. Okay, much better yung ganon. Kasi para bumaba yung slide stop, slide release yan. Tingnan nyo, sir. Pag hinatak ko, yan, bumaba siya, di ba? So, that's the time pwede mo siyang release. Okay? So, para maiwasan natin mapudpud yan. Okay? So, ganun po ang gawin nyo. Huwag nyo pong gawin ganito. Yan, huwag pong ganyan. So, ang gawin nyo, para pag nag-slide stop, slide release na siya, release mo muna yung magazine, no? Release mo muna yung magazine. Kasi pag may magazine yan, pag may magazine na walang bala, yan, pwede rin naman. Bababa rin naman siya. Yan, pero, bababa rin naman siya, pero maglalak din siya. Yan, kakalang siya eh. Yan, yun, kakalang. So, kailangan walang magazine. Release the magazine and then, hatak, then release. Okay? So, Sir Franklin, okay na po ang inyong unit, 100% in good condition, walang problema, walang singaw. Yan. This is the 1911 MEU by Double Bell. Okay, thank you, sir, for choosing 5th generation Hobby Shop. Okay, ipapak na namin yung unit nyo for shipping. Okay, if you have more question, message lang sa aming page, 5th generation Hobby Shop. Thank you, sir, and God bless.